Meron po akong ipaparinig sa inyong balita at ito ay akin din sa pantahan na parang ganun. Yung dating ng spokesperson ng impeachment court na si Attorney Reggie Tugol o Tunggol ay iba ang naging dating sa publiko at saka ho sa side ng prosecutors at ng Kongreso. Pakinggan niyo itong balitang ito. Ito talaga ang dating eh. Hindi ko nga alam kung bakit ganyan magsalita yung spokesman ng impeachment court. Sapol na sapol dito sa balitang ito. Pakinggan po natin. Para sa kampo ni Vice President Sara Duterte, dapat daw para sa Senate Impeachment Court lang nagsasalita si spokesperson Attorney Reggie Tonggol. Yan ang buwelta ni House Prosecution Panel spokesperson Attorney Antonio Bucoy sa espekulasyon ni Tonggol na ipababasura ng bise ang articles of impeachment laban sa kanya dahil nakalinya ito sa petisyong inihain ni Duterte sa Supreme Court. Sabi ni Bucoy, si Tonggol ay dapat tagapagsalita ng korte pero ang nangyayari raw ay pinahahayag niya ang depensa ng kapo ni Vice President Duterte. Napansin ko Dati yan. na raw siyang nakahandang bigyan ng benefit of the doubt o pagkakataon ng ibang miyembro ng impeachment court na kine-question ang kakayahang maging patas. Pero taliwas daw dito ang ipinapakita ng mga pahayag ni Tonggol. Sang-ayon kay Bucoy si House spokesperson Princess Abante. Hindi po kami nangaaway. Siguro din, ang ating spokesperson, wag din magsalita bilang parang sa depensa. Ayan na. Do not speak for the defense. Speak for the impeachment court. Sa isang pahayag, pinabulaanan ni Tonggol na nag-aabogado siya para kay Duterte. Sinagot niya lang daw ang tanong sa kanya tungkol sa senaryong Pwede ka namang setting hindi sumagot o eh. sa mga posibilidad na maaring mangyari ayon sa kanyang karanasan sa litigation. Bahagi raw ito ng tungkulin niya bilang spokesperson at bilang abogado. Giit ni Tonggol, nananatili raw patas at walang kinikilingan ng impeachment Talaga, court. ha? Mahalaga raw para sa demokrasya na magtrabaho silang sama-sama at iwasan ang di kailangang pag-atake na nakabibinbin lamang sa impeachment process. Samantala, bilang dating kongresista, sinabi ni Senator-elect Erwin Tulfo na handa siyang mamagitan sa House of Representatives at Senado. I'll talk to the House leadership siguro today or tomorrow to ceasefire na lang muna siguro para kasi nag-aaway, medyo hindi rin maganda tingnan, di ba? Nagbabangayan yung dalawang grupo, nagsisihan. So I might do that. Para sa Well, okay, yan po yung magkakasunod na naging paliwanag doon sa report side ni Attorney Antonio Bucoy, spokesperson ng prosecution team. Attorney Princess Abante, spokesman ng Kongreso. At yun nga po ang paliwanag naman ni Attorney Reggie Tunggol, spokesperson ng impeachment court. Yan ang sinasabi ko nung isang araw. Na itong mga spokesman ito, bandang huli, pag hindi sila naging maingat, sila ang magtatalo-talo. At sa puntong ito, sa aking pong opinion, tama naman yung sinasabi ni Attorney Abante at ni Attorney Bucoy na dapat ang impeachment spokesperson, hindi dapat parang ang dating ay tagapagtanggol ng depensa. Alam mo, ang babaw ng sagot ng Attorney Tunggol eh. Tinatanong lang daw siya ng media, kaya siya sumagot. Pwede ka namang hindi magsumagot. Kung hindi masyado kang madaldal, kasi sa aking observation at opinion, nadinig ko at napanood ko yung unang press conference mo, masyado kang masyado kang madaldal eh. Masyado kang parabang, ang dating ay parang, may parang nagbibiro-biro ka pa. Seryoso itong isaping ito, attorney. Pasintabi na. Umokus ka lang na katulad ng spokesperson ng Supreme Court. Ang spokesperson ng Supreme Court nakatutok lang sa kung ano ang desisyon. Ano yung order ng court. Babasahin lang yun, walang speculation, walang kung ano mang komentary. Ay ikaw kasi, masyadong lumawak ka agad sa unang harap mo pa lang, ang tingin ko, talagang sasablay eh. Kasi masyado kang madaldal, na katulad ng amo mo, na si Senate President Escudero. Dapat walang speculation, walang sariling opinion ng spokesman. Kung ano lang yung talagang istorya, sagutin mo at ipaliwanag mo, tapos na. Pero, ang katwiran, tinatanong ka ng media, kaya sumagot, ay sasabit ka talaga dyan. Dahil alam mo ba, attorney, pasintabi na, sa tagal ko na po sa traditional media, talagang maraming tanong ang media na pwede kang isubo sa alanganin. Pag nalaman ng media na madaldal ka, nalaman ng media na sumasagot ang kanilang tinatanong, talagang tatanong ka ng tatanungin hanggang sa nabihag ka na nahulog ka na sa bitag ng media na ikaw ay pasagutin na sa tingin mo ay tama pero ang dating sa publiko mali.
Kaya ang pagiging spokesman, hindi lang ho sa pagmamarunong, pagyayabang, dapat may kontrol. Nakabase lang sa facts, nakabase lang sa dokumento. Kasi pag sagot ka ng sagot sa interview, talagang lalaglag ka kasi maraming nagtatanong na may mga sarili ding motibo. Maraming nagtatanong na talagang huhulihin kung ano ang pagkatao mo. Nahuli ka sa unang press conference eh. Tapos ang dahilan mo ngayon, tinatanong ka lang, no, hindi ganon. Alam niyo yung mga clerk of court at spokesman ng korte, wala ho yan. Kahit na anong tanong ng media, laging babalik at babalik yung sagot. Ito lang po yung desisyon ng court. Ito lang po ang bagong balita. Ito lang po yung aking masasabi. Yung speculation, opinion, at iba pa, hindi ko po pwedeng gawin yun. Yan ang dapat na spokesman ng impeachment court. Kung ano ang rules, ano ang desisyon, yun lang. Kung ano ang plano ng depensa, plano ng prosecution, wala kang pakialam doon. Dahil meron silang sariling spokesman. Nandyan si Atty. Abante, na spokesman ng buong Kongreso. Nandyan si Atty. Bukoy, spokesman ng prosecutors. Silang bahala doon sa kung anong gawin nila. Huwag mo nang pakialaman. Yung abogado ng depensa, may sarili yung diskarte at spokesman na lalabas. Ganun lang. So, Atty. Tunggol, ano ba talaga ang pangalan mo? Atty. Reggie Tunggol. Relax lang. Bilang hindi mo kilala, hindi rin kita kilala ng personal, sa aking observation at opinion, sasabit ka. Pag sumobra ang interview, pag sumobra ang speculation, pag sumobra ang analysis at opinion ng isang spokesperson. Ako, kaya marami akong opinion kasi broadcast journalist ako. Kaya marami akong opinion kasi meron akong political vlogger ako. Talagang bibigyan ko kayo ng opinion. Hindi naman ito court order. Wala naman akong amo. Kung hindi sabihin ko lang, yun totoo sa mga followers at supporters ko. So walang personalan, issue lang. Huwag pikon. Dahil pag napikon kayo, lalo lang lalabas ang pagkatao nyo. Ganun po yun. Di ba? Huwag maging marunong, huwag magmarunong. Lumagay lang tayo sa tamang obligasyon at inyong karapatan. Spokesman ka, diyan ka lang. Spokesman ka, ito lang ang sabihin mo. Huwag kang makalam sa galaw at plano ng iba. Dahil pagdududahan kayo. Ayan, ha? Talaga lang, ha? Pero para sa akin, kayo ang magaling na mga aking followers, subscribers, at mga viewers. Mas matalino kayo kaysa akin. Mas matalino kayo kaysa kanila. Ako ay magiging tulay lang ng mga nangyayaring balita. At meron akong sariling opinyon at paniniwala na sinasabi ko sa inyo. Kung maniwala kayo, salamat. Kung hindi, nasa inyo rin yun. Pero marami tayong gagawing pagbabantay. Bawal ang pasaway, bawal din ang pikon, dahil para sa akin ang pikon, talo.